Nasaan si Jeff? Pagkabukas pa lamang ng pinto ng executive office, boses agad ni Karim ang sumalubong sa hangin. Napalingon ang isang staff na may hawak na folder. Sir, good morning po. May problema po tayo sa investor ng Northcrest. Hindi ako nagtatanong ng problema. Putol ni Karim habang inilalapag ang briefcase sa mesa. Tinatanong ko kung nasaan ang sekretarya ko. Nagkatinginan ang mga empleyado, halatang nag-aalangan. Maya-maya pa, lumapit ang HR assistant. Sir Karim, wala po si Jeff today. Dahan-dahan siyang tumingala sa babae. Excuse me? May iniwan po siyang leave form kahapon. Emergency leave po. Emergency? Itong nangyayari sa kumpanya ko, hindi ba emergency to? Kahapon ko pa pinahawak sa kanya ang investor na yan. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang perang nakataya dyan? Sir, namatay daw po kasi yung lola niya. Hindi negosyo ang patay. At lalong hindi dahilan yan para iwan ang trabaho ng walang turnover. Lumapit siya sa desk ni Jeff. Kinuha ang cellphone at mabilis na nagdial. Ngunit walang sumasagot. Napapikit si Karim sa kapinisil ang tulay ng kanyang ilong. Pakihanap siya. Utos niya sa buong floor. Kahit sa impyerno pa siya nagtatago. Natahimik ang paligid. Kilala si Karim Villegas bilang isa sa pinakabata at pinaka-istriktong CEO sa industriya. 32 pa lamang pero hawak na niya ang Villegas Holdings. Guwapo, matangkad, preskong manamit at palaging mukhang kontrolado ang mundo. Pero sa loob, produkto siya ng isang malupit na disiplina. Lumaki siyang pinapaniwala na ang emosyon ay sagabal lamang sa tagumpay. Kaya para kay Karim, ang opisina ay hindi lugar ng anumang dahilan. Lugar iyon ng resulta. Sumandal siya sa mesa. Jeff knows better. Hindi siya pwedeng mawala sa araw na to. Saad niya sa sarili. Maya-maya pa, biglang lumapit ang isang staff na hingal na hingal. Sir, tumawag po yung investor. Galit na galit. Gusto raw po nilang kausapin kayo personally. Napangisi si Karim. Of course they do. Kinuha niya ang phone. Transfer the call. Pagkababa ni Karim ng telepono, matapos ang ilang minutong pag-uusap, nanatiling tahimik ang opisina. Pero nagngingit-ngit ang inis sa puso niya. Unprofessional. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang susi sa kotse, isinuot ang coat at diretsyong lumabas ng floor. Sir, may meeting po kayo ng... Cancel everything. I'll be back. Malamig niyang sabi habang naglalakad. Plano niyang puntahan si Jeff para dalhin ito sa kumpanya. Kailangan pa niya ito ngayong araw, kaya kahit ano paman ang irarason nito sa kanya, hindi niya tatanggapin. Kung kailangan niya itong hilain para lamang sumama, gagawin niya. Huminto ang kotse sa isang lumang bahay sa may gilid ng subdivision. May mga sasakyan sa labas, may tent, at may mga taong tahimik na nag-uusap. Pagbaba ni Karim, tumama agad sa tenga niya ang mahinang iyakan at dasal ng mga tao. Napatigil siya. Maraming tao ang nakikiramay. May hawak na kandila ang iba, may dalang pagkain, at may mga nakaupong tahimik lamang. Napahigpit ang hawak niya sa susi. Damn it. Ang plano niya kanina na sugurin si Jeff, hilain, pagalitan at paalalahanan kung gaano kalaki ang iniwan nitong problema ay tila unti-unting naglaho. Sa halip, tahimik lang siyang pumasok sa loob ng bahay. Doon niya nakita ang kabaong sa gitna ng sala, pati na si Jeff na nakatayo sa tabi nito. Gusot ang buhok ng binata, mapula ang mga mata,
na halatang walang tigil sa pag-iyak. Huminga ng malalim si Karim bago lumapit sa kanyang sekretarya. Condolences. Nang lumingon si Jeff at makita si Karim, nanlaki ang mata nito. Sir, bakit po kayo nandito? Bago pa makapagsalita si Karim, yumuko na ito. Sorry po, sir. Sobrang sorry po. Pasensya na po talaga. Napatingin ang ibang tao sa kanila, pero nanatiling mahina ang boses ni Jeff. Hindi ko po kayo nasabihan agad. Biglaan po kasi. Sir, I know nagalit po kayo. Pero sorry po talaga. Hindi ko po alam kung kanino lalapit. Huminga ng malalim si Karim. Ramdam niya ang galit na gusto pa ring kumawala, pero hindi niya magawang sumabog dito. Jeff, let's talk outside. Nagulat naman si Jeff, pero agad ring sumunod. Lumabas sila sa gilid ng bahay, at pagharap ni Jeff sa kanya, muli itong yumuko. Sorry po talaga, sir. Kasalanan ko po. Alam kong investor day kahapon. Alam kong importante. Jeff. Putol ni Karim. Look at me. Dahan-dahang tumingala si Jeff. Do you have any idea what happened in the office today? Yes po. Tumawag din po yung investor kanina sa phone ko pero hindi ko nasagot. Pasensya na po talaga, sir. Hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapag-focus eh. Lumulutang pa rin po yung isip ko. Hindi ko po planong pabayaan ang trabaho ko, sir. Kilala niyo po ako. Alam niyo po kung gaano ako ka-focus sa work ko. Pero, nung nakita ko po si Lola na walang buhay, hindi na po ako makapag-isip ng kung ano. Siya po kasi yung nagpalaki sa akin kaya masakit po ito sa parte ko, sir. Nagsimula ng humikbi si Jeff at naiilang na roon si Karim dahil hindi siya sanay magpakalma ng tao, kaya ginawa na lamang niya ay tumahimik. Maiintindihan ko po kung tatanggalin niyo po ako sa trabaho, sir. Pero sana po wag. Nagmamakaawa po ako sa inyo, sir. Huminga si Karim ng malalim. Sa loob-loob niya, gusto pa rin niyang sabihing trabaho is trabaho. Pero ng mga sandaling iyon, alam niyang hindi madali ang pinagdadaanan ng kanyang sekretarya na mahigit 5 taon na rin sa kanya. Why didn't you tell me directly? Natakot po kasi ako. Alam ko po kasi na ayaw niyo po ng kahit anong dahilan. Ayaw niyo ng delay. Akala ko po kapag nag-message ako, baka mas lalo lang po kayong magalit. So, you choose silence? Opo. At alam kong mali po yun. Aminado po ako. Jeff, you mess up. Napayuko agad si Jeff. Pero, you're also a human. Nagulat si Jeff at muling tumingala. You should have coordinated. Pero hindi kita sisigawan rito. Hindi sa harap ng lola mo at sa kahit na sinong bisita nyo rito. Thank you po, sir. Don't thank me yet. Pagbalik mo, you'll fix what you left behind. Opo, gagawin ko po lahat. Mabilis na sagot ni Jeff. Tumingin muli si Karim sa loob ng bahay, saka mahinang bumuntong hininga. Nanatili si Karim sa bahay ni Jeff kahit pa dapat matagal na siyang umalis. Habang lumilipas kasi ang oras, parang may unti-unting humihila sa kanya palayo sa pagiging CEO at inilalapit sa pagiging tao, hindi lang amo. Umupo siya sa isang sulok ng sala. Tahimik na pinagmamasdan ang mga taong pumapasok at lumalabas. May mga nag-aabot ng pagkain, may yumayakap kay Jeff, may nagdarasal sa tabi ng kabaong. At sa bawat iyak na maririnig, parang may kumikirot sa loob niya, kahit hindi niya alam kung bakit. Paminsan-minsan din ay napapatingin siya
kay Jeff. Nasa tabi pa rin nito ang kabaong ng lola niya. Hawak ang rosaryo. Minsan nakapikit, minsan nakatitig lamang sa kawalan. Napabuntong hininga si Karim. Ganito pala kapag may nawawala. Hindi siya sanay sa ganitong eksena. Sa mundo niya, ang oras ay pera at ang emosyon ay istorbo. Pero ngayon, naroon siya, nananatili sa lugar na hindi kasama sa kalendar ng isang CEO. Lumipas pa ang ilang minuto hanggang sa may biglang humintong sasakyan sa labas. Isang itim na SUV. Napatigil ang ilang tao sa pag-uusap at maging si Karim ay napalingon. Doon nakita niya ang isang babae na may hawak-hawak na bata. Pagpasok nito sa bakuran, parang may kakaibang hangin na sumabay sa kanya. At sa isang iglap, parang may pumitik sa puso ni Karim, bagay na ni minsan hindi pa niya nararanasan. Si Ate Amanda, dumating na! Narinig niyang bulong ng isa. Sumunod ang tingin niya sa babae habang papasok sa loob ng bahay. Ma! Iyak agad ng babae nang makalapit sa kabaong. Nanginginig ang kanyang kamay. Ma! I'm home! At doon na bumigay ang matapang niyang tindig. Napayuko si Amanda at biglang humagulgol. Sorry, Ma. Sorry kung ang tagal kong nawala. Sabi ko uuwi ako agad. Sabi ko. Napahawak siya sa gilid ng kabaong para hindi tuluyang maupo sa sahig dahil sa panlalambot ng kanyang mga tuhod. Mabilis namang lumapit si Jeff. Tita, Nagkatinginan sila at sa isang segundo, parehong bumigay ang kanilang mga luha. Mula naman sa kinauupuan ni Karim, tahimik lamang siyang nanunood. Inaasahan niya na yon. Normal lang mag-iyakan, lalo pa at mahal mo sa buhay ang nawala. Ngunit hindi niya alam kung bakit siya apektado. Nang medyo kumalma na ang babae, isa-isa na itong lumapit sa mga naroon at nagpasalamat sa pagpunta. Huli nilang pinuntahan si Karim. tita, siya po si Sir Karim. Boss ko po. Tipid na ngumiti si Amanda sa binata. Thank you for being here with Jeff. Tumayo naman si Karim at tumango. I'm sorry for your loss. Your mother raised a good man. Napatingin si Amanda kay Jeff tapos bumalik kay Karim. Thank you. Galing pa ako ng States. Akala ko, maaabutan ko pa siya. She waited. Every parent does. Even when they don't say it. Nagtagal ang tingin ni Amanda sa kanya bago muling ngumiti ng mapait. Gabi na pero maliwanag pa rin ang bahay ni na Jeff. Dumarami na rin ang mga taong dumarating para sa dasal. Sa gilid ng sala, abala na rin sina Jeff at ang ilan pang kamag-anak sa pamimigay ng kape at biskwit sa mga nakikilamay. Kuya, kape po kayo? Sabi ng isa, sabay bigay sa kape. Salamat. Sagot ni Karim pero hindi niya yun agad ininom. Nakatayo siya malapit sa bintana. Suot pa rin ang kanyang formal suit simula pa kanina na medyo gusot na ang manggas dahil sa pag-upo, pagtayo at paglipat-lipat niya ng pwesto buong maghapon. Sa totoo lang, hindi na niya alam kung bakit naroon pa rin siya hanggang ngayon. Wala na siyang kailangan pang gawin doon. Tapos na rin ang usapan nila ni Jeff. At kung tutuusin, pwede na siyang bumalik sa mundo ng glass walls at boardrooms.
Pero hindi siya umalis. Maya-maya pa, umupo siya sa isang bakanteng upuan sa gilid hanggang sa tabihan siya ni Amanda. Kape? Itinaas naman ni Karim ang hawak niyang kape na medyo lumalamig na. Hindi siya umiinom ng ganoong kape, pero hindi rin niya matatanggihan ang nagbigay kanina. Okay lang ba kayo? Kanina pa kayo nandito. Hindi pa ba kayo uuwi? Saglit na natahimik si Karim bago sumagot. I was supposed to. Napangiti ng kaunti si Amanda. Hindi kayo mukhang sanay sa ganitong lugar. Hindi pa nga kayo nakapagpalit ng suot, oh. Natawa ng mahina si Karim. Guilty. Straight from the office eh. Hindi ba kayo naiinitan? Parang buong araw na kayong naka-formal. Medyo. But it's okay. Pero sa totoo lang, na-appreciate ko ang pananatili mo rito. Hindi lahat ng boss ginagawa yan ah. Most of them just send flowers. Napatingin si Karim sa sahig. I'm not good with flowers. Masanay ako sa contracts. Then you're in the wrong place tonight. Pero seryoso, salamat ha sa pagpunta mo para kay Jeff. Malaking bagay sa amin to at sa kanya. Malaki rin ang nagawa niya sa kumpanya ko. He's not just a secretary. He keeps my chaos organized. Ganoon talaga si Jeff. Kahit bata pa, talagang nasasandalan na siya. 23 pa lang yan pero maaga pa siyang nag-mature dahil kay mama. Medyo nagulat si Karim. 23? He acts older. Pain does that. Kayo po ba? Palagi bang galit sa opisina? Straight question ah. Sorry, occupational habit lang. Nasa marketing kasi ako sa States. Sanay akong makipag-usap. Then, I'll answer honestly. Yes, I am that strict. Sometimes unfair. I run on pressure. Talaga? Nakakapagod naman yun. Huminga si Karim ng malalim. Nasanay na rin ako. My father built the company with fear. Minana ko yun with discipline. If I slow down, I feel like everything collapses. Pero kanina, I saw Jeff break and somehow, the company didn't collapse. Napangiti si Amanda ng bahagya. Because life is bigger than work. Funny, I've heard that praise 100 times. Tonight is the first time it makes sense. I think my mom would like you. Biglang saad niya. Nagulat naman si Karim at napatingin sa kanya. Paano mo naman nasabi? Magsasalita pa sana si Amanda nang may marahang humikbi sa likod niya. Mommy? Pareho silang napalingon. Isang maliit na batang babae na mga 6 na taong gulang ang nakatayo sa may pinto ng kwarto. Gusot ang buhok nito at may hawak na isang stuffed bunny. Mommy? Biglang tumayo si Amanda. Katie? Why are you up, sweetheart? Lumapit ang bata, kinuskos ang mata at agad yumakap sa bewang ni Amanda. I can't sleep. I want you with me, Mommy. Napayuko si Amanda at hinaplos ang buhok ng anak. Baby, Mom is still here downstairs. We're watching Grandma, remember? But I'm scared and sleepy. Please, Mommy, stay with me. Humigpit ang kapit niya sa damit ni Amanda. Lumuhod naman si Amanda sa harapan ng anak. Sweetheart, Mommy can't stay long yet.
Someone has to stay with Grandma because Uncle Jeff is resting for a while. Why can't Uncle Jeff do it? Because Uncle Jeff cried a lot today. He needs sleep too. Napabuntong hininga si Katie at muling niyakap ang bunny niya. But I need you, Mommy. Nakita ni Karim ang pag-aalangan sa mukha ni Amanda. Alam niyang gusto nitong samahan ang anak, pero alam din ito na may responsibilidad siya sa baba. Doon na nagsalita si Karim. I can stay. Bigla niyang saad, napalingon naman sa kanya si Amanda. Ha? I mean, I'll watch for a bit. I'm not leaving yet anyway. Ikaw? Pero hindi na kailangan. Maaabala ka lang. Kilala ko tong anak ko eh. Matagal to bago mato. It's fine. Patulugin mo na muna yung anak mo. I'll be here. Tumingin si Amanda kay Katie, tapos bumalik kay Karim. Are you sure? Hindi mo naman to responsibilidad eh. Neither was staying here the whole afternoon. But I did. Saglit na natahimik si Amanda. Si Katie naman, tumingin kay Karim. Kunot ang noo na para bang sinusuri kung mapagkakatiwalaan ba ito. Mommy, who is he? Ngumiti si Amanda at hinaplos ang pisngi ng anak. That's Uncle Karim. He's Mommy's friend and Uncle Jeff boss. Lumapit siya ng kaunti kay Katie at bahagyang yumuko para magpantay sila ng tingin. Hi. Sabi niya ng mas malumanay kaysa sa karaniwan niyang tono sa opisina. I'll stay here while your mom tucks you in, okay? Tinitigan siya ni Katie mula ulo hanggang paa. You're wearing a suit? Natawa si Karim ng mahina. Yeah. Bad choice for bedtime, ha? Tumango naman si Katie. You look like you're going to work, not to watch Grandma. Sometimes work follows you everywhere. Napangiti naman si Katie ng kaunti. Sige, pasensya na Karim ha. Saglit lang ako. I'll just put her to sleep. I'll come back right away. Hinawakan ni Amanda ang kamay ni Katie. Come on, baby. Lumipas ang ilang minuto, bumalik na nga si Amanda. Salamat ah. She would not let go of me kaagad. Saad niya habang naupo muli sa kanyang tabi. Ngumiti naman si Karim. She looks like she rules the house. She does. Sorry kung natagalan ha. She asked a million questions kasi. Like? Why Grandma isn't waking up? Why people cry quietly? Why you look like a businessman in a sad movie? That last one hurts. Napangiti si Amanda at doon na siya napalunok nang makita ang maganda nitong ngisi. Don't mind me asking but where's Katie's father? Is he in the States too? Napalingon si Amanda sa kanya sa kamapait na ngumiti. States? Yeah, but not the kind you're thinking of. Napakunot ang noo ni Karim. Tumingin naman si Amanda sa kabaong ng kanyang ina. Saka bumalik ang tingin niya kay Karim. Katie is a miracle baby. Before her, I thought motherhood wasn't meant for me. 3 beses akong nagmahal. 3 beses akong kinasal. Nagulat naman si Karim sa narinig. 3? Yeah. Sounds like joke, right? Ang una, I met him when I was 25. Sweet, funny. The kind of guy who makes you believe love is simple. We were married for 2 years. Hanggang sa isang gabi. Hindi na siya umuwi. Yun pala, na-aksidente siya. Drunk driver hit him. I waited the whole night.
By morning, I was already a widow. I thought maybe that was just a bad luck. So after a few years, I tried again. Napatingin si Karim sa kanya. You still believe in love? I was stubborn. My second husband was older, stable, safe. He promised nothing would ever break again. Hanggang sa nagkaroon siya ng cancer. 3 months after diagnosis, he was gone. After that, I told myself, okay Amanda, tama na. I stopped dating. I focused on work. I moved to the States. I built walls. Then came the third. Unexpected lang yun. He was my best friend before anything else. He knew my past. He knew I was scared. He used to tell me na hindi ako sumpa. Na wala akong kakambal na sumpa. Kasi naman, 2 beses ka bang kinasal ba naman at namatayan, di ba? Yun na talaga yung pinapaniwalaan mo eh. Na may sumpa ka, malas ka. Pero siya, lagi niyang sinasabi sa akin na wag kong isipin yun. Dahil nga baka nagkataon lang. Nahulog ako sa kanya. We get married quietly. No big celebration. Just promises. Then, I got pregnant. Si Katie na yon. I was already 34. Doctor said it would be hard for me, but she happened, just like that. She was my miracle. My proof that maybe life was finally being kind to me. But life doesn't like patterns. 6 months into my pregnancy, my husband was assigned to a project site. He was an engineer pala. There was an explosion. He didn't make it. Napayuko si Amanda. Natawa ng mahina pero nanginginig. People started joking, saying I was cursed, that anyone who loved me died. So I believed them. So after her dad died, I stopped loving romantically. Napatingin si Karim sa kanya. Doesn't it get lonely? Oo naman. Pero loneliness is safer than graves. Masaya na ako ngayon na kasama ko yung anak ko. It's all that matters. Do you still believe you're cursed? Sometimes. Sometimes I think maybe I'm just meant to love people briefly. Bakit mo naman naitanong? Kasi you don't look like someone who should be afraid of love. Looks are dangerous. They lie. Ang dami ko lang na-share sa'yo. Pagod ka na rin. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Ako na ang bahala rito. Salamat sa pagpunta. Maagang maaga pa lamang, gising na ang Villegas Holdings. Nasa executive floor na si Karim, nakatayo sa harap ng bintana, hawak ang tablet at nakatingin sa reports. Projected revenue for quarter 3. Bulong niya habang nagsiscroll. Pero imbes na numbers ang makita ng isip niya, ibang muka ang pumapasok sa kanyang isipan. Walang iba kundi si Amanda. Napahinto ang daliri niya sa screen at hindi niya namalayang nakangiti na pala siya. At doon pumasok ang katotohanan na si Karim Villegas na bihirang ngumiti sa trabaho, nakangiti na dahil sa isang babaeng kakakilala pa lamang niya. Bigla siyang umubo at binalik ang seryosong mukha. What am I thinking? Focus. Focus, Karim. Bulong niya sa sarili. Ilang sandali pa, lumapit ang temporary secretary niya na hinar niya habang wala pa si Jeff. Sir Karim, your 10 a.m. meeting with your board is ready. Thank you. Sagot ni Karim bago siya umupo sa desk. Pero habang pinipirmahan ang documents, bigla na naman niyang naalala ang ngiti ni Amanda. Napailing siya. Ridiculous. At nasa ganoon siyang senaryo nang bumukas ang pinto ng opisina. Wow!
Isang pamilyar na boses ang pumasok kasabay ng yabag ng sapatos. Either you finally fell in love or your coffee is laced with happiness. Napalingon si Karim at naroon si Steven. Ang pinsan niyang business owner din. Hindi ka ba marunong kumatok? Why would I? Sagot ni Steven habang papasok. Your face already invited me. Get to the point. Umupo si Steven sa harap ng mesa niya habang pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Okay, let's start with the miracle. Anong miracle sinasabi mo? You, nakangiti ka at work. That's illegal in this building. I wasn't smiling. Oh, you were. I see that. The kind of smile people get when their brain is somewhere else. Tumayo si Karim at inayos ang cuffs niya. You came here for business, not psychoanalysis. Tama, but business can wait when love is happening. There is no love. Denial ka pa. May name ba yung denial na yan? Excuse me? Girl, name, address, tragic backstory. You are impossible. And you're predictable. You only smile when something unexpected messes with your control. Busy ako, Steven. Kaya kung may kailangan ka, sabihin mo na. Busy ka sa babae. Yun ang sabihin mo. It's nothing. If you're here to distract me, mission accomplished. Natawa ng malakas si Steven. Oh no, I'm not here to distract. I need help. Help? Oh, I'm opening a new branch kasi insan eh. And let's just say my cash flow isn't exactly cooperating. I need a little, alam mo na yun, assistance. A temporary loan, if you will, until the branch becomes profitable. Napatingin si Karim sa kanya habang nakataas ang kilay. You came all the way here for money? Of course. What else would a desperate cousin do? Don't worry, I'll pay you back. Interest included. But you know, family first. Wala ka talagang hiya, no? I thrive on it. I'll send the documents later. Thanks in advance, cousin. You are a saint disguised as a CEO. At dali-dali nang umalis doon. Napailing na lamang din si Karim dahil kahit magreklamo pa siya, hindi rin niya mahindian ang pinsan. 4:00 na ng hapon nang umalis si Karim sa office, papunta sa bahay nila Jeff. Hindi niya alam kung bakit pero parang mas magaan ang loob niya sa biyahe ngayon, kahit busy siya sa trabaho kanina. Pagdating niya sa bakuran, agad siyang sinalubong ng pamilyar na ngiti ni Amanda. Sir Karim, bumalik ka. Kaya lang wala si Jeff ngayon eh. May binili siya at sinama niya si Katie. Ganun ba? Okay lang yun. Pwede bang pumasok? Oo naman. Napatingin si Amanda sa kanya. Oh, hindi ka na mukhang CEO ngayon ah. Hindi nakakatakot yung vibes mo ngayon. Alam mo, CEO look is all stiff shoulders, intimidating glare. Pero ngayon hindi ka ganon. Approachable version, ha? Who knows I had that in me? Apparently, and I like it. Makes you less scary. Less scary. Hindi ko nga alam kung dapat ba akong magpasalamat o mag-worry eh. Nga pala, salamat sa pinadala mong bulaklak ha at mga pagkain kanina. Ako ang naka-receive. Akala ko ba hindi ka mahilig sa flowers? Hindi nga. Pero nakakaya naman kung nakikikapi ako rito. Tapos wala namang ambag. Nagtawanan sila at sabay nang pumasok sa loob. Wala yatang araw na wala si Karim kina Jeff. Kahit sa libing naroon siya. Hindi siya kabilang sa mga malapit na kamag-anak. Pero naging sandalan siya ni Amanda. Lalo pa at hindi ito matigil sa pag-iyak nang ipasok na sa nicho ang kanyang ina.
Hanggang sa ilang sandali, nagpasya na muna siyang dumistansya para bigyan ng pribadong sandali ang mga malalapit na kamag-anak ng yumao. Nakamasid lamang siya nang bigla siyang lapitan ni Katie. Hi, Uncle Karim! Bati nito, sabay tindig para makita ang mukha niya. Napangiti at yumuko naman ng kaunti si Karim para magpantay sila ng mata ni Katie. Hi, Katie. How are you holding up? Good, pero I have so many questions. Oh, really? What kind of questions? You like my mom? Biglang tanong niya, dahilan para mapanganga si Karim. Malalim siyang napahinga sa kangumiti. Wow, straight to the point, Yeah, I need to know kasi she's my mommy. Well, I like her. She's amazing. But don't tell anyone, especially your mommy. Why? Tanong niya habang nakakunot ang noo. Pero imbes na sagutin, iniba na lamang niya ang usapan. You're very smart. You know that? Of course, I have to be smart. Otherwise, I won't know if you likes my mom or not. Oh wow, such responsibility. I guess I better be careful then. Also, do you play games? And do you like cartoons? And can you come over to play sometimes? Whoa, slow down. That's a lot of questions for a tiny human. I'm 6, and that's how many questions we ask. Napangiti si Karim. Alright, I'll answer. Yes, I play games. Yes, I like cartoons. And yes, I'll come over sometime. But only if your mom is okay with it. Tumalon ng kaunti ang bata sa excitement. Yay! Thank you, Uncle Karim! Napangiti naman ang binata at ginulo ang buhok ni Katie. Maya-maya pa lumapit na si Amanda na nakangiti. Bakas pa rin ang matinding pag-iyak nito, pero medyo kalmado na ngayon. Katie, nangungulit ka na naman ba? No, Mommy. Meron lang siyang tinanong, and it's okay. Thanks for, being patient with her. No problem. She's full of questions, but I kinda like it. Ayos ka na ba? Outside, maybe. Inside, hindi ko alam kung kailan yun eh. Pero ayoko na rin masyado pang maging malungkot kasi alam kong hindi matutuwa si Mama. Nagkwentuhan at nagtawanan muna sila saglit bago napagpasyahan ni Karim na kailangan na niyang umalis para sa ibang appointments sa opisina. Pero bago yon, ilang beses din siyang napalunok at napabuga ng hangin bago muling hinarap si Amanda. So, I guess I should head back to the office. Busy day pa rin eh. Naiintindihan ko. Salamat ha. Never ka talagang umabsent. Kahit ngayon sa libing ni Mama. Wala yun. Actually, I was thinking, hindi ko kasi sure if I can just call you through Jeff for, personal stuff. Personal stuff? Oh, and maybe I could get your number. Okay lang naman, di ba? Oo naman. Matapos ibigay ni Amanda ang number kay Karim, napangiti siya. Alright, I better get going. See you soon, via text. Pakisabi na lang din kay Jeff na umalis na ako. Bumalik lang siya sa work kapag okay na siya. Ilang araw pa ang lumipas, bumalik na sa normal ang ritmo ng Villegas Holdings. Si Karim, abala na rin sa opisina. Meetings dito, presentations doon, at calls na walang katapusan. Pero kahit nagaano kabisi ang schedule, hindi niya maiwasang mapangiti paminsan-minsan kapag naaalala ang ngiti ni Amanda at ang mga pag-uusap nila. Si Jeff naman, nagbalik na rin bilang sekretarya ni Karim.
Good morning, Sir Karim. Bati ni Jeff habang inaayos ang laptop sa desk ni Karim. Morning, Jeff. Kumusta ka naman? Maayos ka na ba? Opo, salamat po sir sa pag-unawa. Tumango naman si Karim at hindi na lamang sumagot. Makalipas ang ilang oras, kahit abala, sinubukan pa rin niyang isingit sa oras niya si Amanda. Tinawagan niya ito. Hello, Karim? Mahinang tinig ni Amanda ang bumungad sa kabilang linya. Hi Amanda, how are you? I'm okay. Well, actually, medyo busy rin pala. We're preparing to go back to the States. Me and Katie, tomorrow na. Tumigil sa paghinga si Karim. Inaasahan niya naman na yon, pero hindi lamang niya alam na ganoon pala kaaga ang pagbalik ng mga ito sa ibang bansa. Oh, I see. Tomorrow na. Ang dali naman. Yes, may trabaho kasi ako doon eh. And of course, school for Katie. Everything is set na rin. I know medyo sudden, pero talagang kailangan na naming umuwi eh. Natahimik saglit si Karim. Gusto niya itong pigilan, pero alam niyang hindi siya pwedeng maging demanding. I see. I get it. Kailangan nyo na ngang umuwi ka agad. Hindi naman pwedeng madelay sa pag-aaral si Katie. I just didn't expect it to be so soon. Anyway, pwede ba kitang ihatid sa airport? Kayo ni Katie? You do that? Bakit naman hindi? Para makita ko rin. Well, you both off na safe. Natahimik si Amanda ng ilang segundo bago muling nagsalita. Na-appreciate ko yan, kaya lang baka makaabala kami sa'yo eh. No, you're not troubling me. I want to be there, Amanda. Kahit sa airport lang. Sa huli, wala na ngang nagawa si Amanda, kundi ang hayaan ang binatang ihatid silang dalawa ni Katie paalis. Kinabukasan, maaga pa lang pero bising-busy na ang Ninoy Aquino International Airport. May mga travelers na nagmamadali at announcement sa speakers. Si Karim na medyo na late ng gising ay nagmamadali na nga ring makaabot para makita niya ang dalawa bago umalis. Pagdating sa check-in counter, nakita niya si Amanda na nakangiti habang hawak ang maliit na bag ni Katie. Uncle Karim! Sigaw agad ni Katie na agad tumakbo palapit sa kanya. Late ka na naman. I know. Sorry baby Na-late kasi ako ng gising eh. Excuses. Mom says you have to be on time if you like her. Katie! See? I'm just saying the truth. Uncle Karim, talaga bang gusto mo ang mom ko? Yes or no? Napalunok naman si Karim. Yes, I do. Happy now? Yes! Sumigaw naman si Katie, tumalon at hinagod ang braso niya. Then you can help me make sure she is happy. Of course, I'll do my best. Sabay tingin ng makahulugan kay Amanda. Nang biglang nag-signal ang airport staff. Last call for passengers of Flight 506 to New York. Aalis na kami. Thanks for everything, Karim. Mapait na ngiti ni Amanda. Bakit ganyan yung tono mo? Mag-uusap pa rin naman tayo eh. Pero anytime. And I'll miss you. You better come visit us in New York, Uncle Karim, and play games with me. Or else, I'll tell Mom you're boring. Natawa naman si Karim. Deal. I'll come. And I won't be boring. Promise. Lumipas ang isang linggo mula nang umalis si Amanda at si Katie papuntang States. Sa umpisa, tuwing break ni Karim sa opisina, panay ang message niya kay Amanda. How's the trip? How's Katie? O di kaya mga simpleng emojis. Pero walang reply.
Kapag tumatawag naman siya, hindi nito sinasagot ang linya. Noong una, gusto niyang isiping busy lamang si Amanda. Pero nang hindi talaga niya na ito makontak, doon na siya nagsimulang mairita. Seriously? Saad niya sa sarili habang nakatitig sa screen ng phone. Everything was fine naman na. Why now? Even sa meetings, kahit may presentation sa boardroom, half-conscious lang siya sa discussions. Minsan tumatayo lang siya, nakatitig sa laptop na parang may iniisip na mas malaki kesa sa quarterly projections. Si Jeff, napapansin na rin ang pagbabago sa amo. Sir Karim, is everything okay? Tumangulang naman si Karim pero halata ang pagka-irritable niya. Yeah, fine. Busy lang. Go back to scheduling. Pero sa loob niya, naiinis siya. Wala siyang gana. Parang gusto niyang ilabas lahat ng frustration sa reports at emails. Isang araw, abala si Karim sa office. Pero kahit ganun, hawak pa rin niya ang phone niya habang paulit-ulit na nagme-message kay Amanda. Pero sa bawat minutong walang reply, mas tumitindi ang iritasyon niya. Nasa ganoon siyang senaryo nang biglang pumasok si Jeff sa office. Bit-bit ang stack ng mga documents. Sir Karim, here are the documents na kailangan niyo pong pirmahan. Saad ni Jeff. Pero, imbes na kunin agad ang mga papeles, humarap si Karim sa kanya, sa seryoso at medyo naiinis na mukha. Jeff, sabihin mo nga, ano bang mali sa akin? Sir, mali po sa'yo? Yes. What's wrong with me? Ano pa bang wala sa akin? Sir, nasa iyo na po ang lahat at wala pong mali sa inyo. Exactly. Everything is perfect. Good career, good life. We were okay. We were happy. And now, bakit bigla niya akong iniiwasan? Why? Napanganga ng bahagya si Jeff dahil hindi niya alam kung ano o sino ang tinutukoy ng amo. Sino po, sir? Sino pa ba? Ang tita Amanda mo. We were okay nang ihatid ko sila sa airport ni Katie. But suddenly, she is ignoring me. Nagulat man, sikretong natawa na lamang din si Jeff. Wala po ba kayong nasabing hindi niya nagustuhan, sir? Wala naman. Okay naman kami eh. Sir, I don't know po. Siguro busy po siya. Busy? Busy? We were talking, texting. We joke. And now biglang wala na. Complete silence. Kung busy siya, busy din naman ako ah. Pero nagagawa ko pa rin namang isingit siya sa busy days ko. Kahit man lang replyan niya ako ng doldok, okay lang yun. Basta mag-reply lang siya. Pero wala. What's wrong with her? Jeff, come on, tell me. Am I missing something? Did I do something wrong? Hindi ko rin po alam, sir. Hindi ko nga po alam na may something pala kayo ni tita eh. Napasabunot si Karim sa sariling buhok. I hate this feeling. Hindi ako makapag-focus sa trabaho ko. Buong buhay ko ngayon lang ako na in love. At buong buhay ko rin, ngayon lang ako ini-ignore ng isang babae. Maktol niya sa katiningnan ng matalim ang sekretarya. Mamaya, tawagan mo yung tita mo. Sabihin mong hindi ako natutuwa. At kapag hindi ako natuwa, baka lahat ng empleyado ko rito tanggalin ko. Bilis! Opo, sir. Kabado at utal-utal na saad ni Jeff. Sa kabila namang banda, nasa maliit na apartment sa States si Amanda. Wala siyang trabaho ngayon, kaya sinasabayan niya si Katie na mag-aral ng math. Okay, Katie, multiply those fractions. Yes, simplify. Good job. Now, write it down properly. Mommy, I get it! Sigaw ni Katie, excited sa maliit niyang achievement. I did it! Pero bago pa man makapag-cheer ng todo, napansin ni Amanda ang phone niya.
Nag-vibrate iyon at nakitang si Jeff ang tumatawag. Huminga siya ng malalim bago yun sinagot. Hi Jeff, may problema po ba? Ay, Tita Amanda. Kumusta? Nakakaabala po ba ako sa inyo? Nope, nasa bahay lang ako. Wala akong work now. Why? Tita, itatanong ko lang po Boyfriend mo ba si Sir Karim? Ano? Hindi Kasi po galit na galit po siya kanina sa office Actually, lagi na lang po siyang bad mood lately. Tas kanina, nabigla ako nang galit niya akong tinanong kung ano raw ba yung kulang sa kanya o mali sa kanya. Kanina ko lang din nalaman na na may something pala sa inyo. Hindi ko man lang nalaman yun Kaya nabigla ako talaga. Napapikit saglit si Amanda. Ano bang sinabi niya? Sabi niya, okay naman daw kayo matapos niya kayong ihatid ni Katie sa airport. Tapos ngayon, bigla ka na lang daw walang paramdam. Tita, galit na galit siya. Na para bang gusto na lang niyang tanggalan na kaming lahat ng trabaho sa office. Ano ba kasing nangyari, Tita? Jeff, honestly, hindi ko rin naman gusto ang ginagawa kong pag-iwas sa kanya. Pero naisip ko, mas mabuti nga sigurong ikat ko na lang yung connection namin ni Karim ngayon. Bakit kasi, Tita? Kasi I can't risk this. You know my story, di ba? Lahat ng minahal ko namatay. I don't want history to repeat itself. And I care about Karim too much. Umiiwas na ako kasi nahuhulog na ako sa kanya. At ayoko siyang mapahamak. I know he cares. I know he's amazing. But I have to protect both of us. From myself and from fate. That's why I'm distant. Not because I don't care, but because I care too much. Pero alam ba niya yung rason na yan, Tita? Kasi kung ako yung tatanungin, kung ako si Sir Karim, ganun din po yung mararamdaman ko. Never ko pa siyang nakitang ganun dahil sa isang babae. Sa'yo lang talaga, Tita. Huminga ng malalim si Amanda at hindi na nagsalita pa. Mahirap man ang ginagawa niya, pero wala siyang ibang nalalaman na paraan para mailigtas ang buhay ni Karim laban sa sumpa na nakakabit sa buhay niya. Lumipas pa ang ilang araw, hapon niyon sa States. Magkakahawak kamay sina Amanda at Katie habang naglalakad patungo sa playground. Come on, Katie. Push lang ng push swing mo Sabay turo sa playground. Okay, Mommy! Nakangiti niyang pinagmamasdan ng anak na naglalaro nang bigla itong huminto at napangiti. Nangunot ang noo niya. Uncle Karim? Sigaw niya. Agad namang napalingon si Amanda. At doon niya nga nakita si Karim sa kanyang likuran, nagwapong-gwapo sa kanyang porma, habang nakangiting sinasalubong ng yakap ang tumatakbong si Katie. What took you so long, Uncle Karim? Kasi iniiwasan ako ng mami mo. Pasimple niyang bulong sa bata na siyang ikinatawa naman ni Katie. Nang bumalik si Katie sa paglalaro, doon na nagsalita si Amanda. Karim, anong ginagawa mo rito? Napatingin sa kanya si Karim at napangiti. I am here because you've been avoiding me. Nakalimutan mo yata na I can afford the ticket. Kahit pa araw-araw kong pumunta rito. Avoiding you? Karim, I'm just busy. And work, tutoring, life. Busy? Amanda, come on. Busy doesn't mean zero communication. We were fine naman Tas biglang wala na. Wala man lang message, wala man lang call. Ano ba yun Ano sa tingin mo yung iisipin ko? Karim, I can handle myself and Katie. Wala namang problema doon. Handle yourself? Amanda, seriously? I'm here. I want to know you're okay. Hindi lang ako bastang bumiyahe sa States para magbakasyon. I care about you. Both of you. At ngayon ko lang ginagawa na magmakaawa sa sekretarya ko para lang ibigay yung address mo.
Dito. Funny, right? Pero I don't care. I want an explanation. It's complicated. Complicated? Kahit ano pa yung complicated na yan, that's fine. I can handle complications. I want to handle it. Hindi mo pwedeng i-ignore ako. Nang ganun-ganun lang. Tiningnan siya ni Amanda ng seryoso sa mata. Karim, ginagawa ko to dahil ayokong masaktan ka or get hurt myself. Alam mo naman yung kwento ko, di ba? Na hanggat maaari, umiiwas na ako sa pakikipagrelasyon dahil sa huli. Masasaktan lang din ako. I don't care about the past. I don't care about history. I care about now. You, me, and Katie. That's it. That's what matters. And I am here. I'm not going anywhere. Hindi mo ako naiintindihan. And I think kailangan mo nang umuwi. Mag-focus ka na lang sa kumpanya mo, okay? At ako, mag-focus na ako sa anak ko. I don't need someone like you. Someone who might get hurt because of me. Or because of my past. Huminga ng malalim si Karim at hinawakan ng kamay ni Amanda. Amanda, listen to me. Ever since, ngayon lang ako na in love sa isang babae. And I don't believe in curses. Not yours. Not anyone's. I love you. Tumahimik si Amanda na halos huminto ang mundo niya sa sandaling iyon. Ang puso niya ay mabilis ang tibok. Pero Karim, hindi mo naiintindihan. Everything I've been through, it's dangerous. It's cursed. And I don't want anyone, not even you, to get hurt because of me. I know. And I know what happened. But that's all in the past, Amanda. And I'm not afraid of anything when it comes to you. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Baka nagkataon lang ang pagkamatay nila. Karim naman eh. Ang dami namang iba dyan. Bakit ako pa? Ang laki na ng tanda ko sa'yo. Malaki. 8 years lang naman ah. Isa pa, I don't care kahit 60 ka na. Minsan na nga lang akong magkagusto eh. Kaya hindi kita hahayaan na makawala pa. You are not a curse, Amanda. You are the opposite. You make me feel alive. Ever since I met you, I've never felt this way about anyone. I love you. That's all. That's my truth. Nandito ako para sa'yo and for Katie. I want to be part of your lives. I want to be someone you can trust. Someone you can lean on. I don't care about curses. I don't care about history. I care about you. And I'm not leaving. Totoo ba ang lahat ng mga sinasabi mo? Every word. Sagot ni Karim habang hawak ang mga kamay niya ng mas mahigpit. I love you. And I just want to be with you. Now and forever, if you let me. Hindi na sumagot pa si Amanda. Bagkus, niyakap na lamang niya si Karim ng sobrang higpit. At doon pa lamang, alam na niya ang kahulugan. Natigil lamang sila nang lumapit si Katie. At dahil sa kapilyuhan ni Karim, agad niyang hinalikan sa labi si Amanda. Bagay na nakita ni Katie at tumawa ng malakas. Karim! Mommy! Uncle Karim kissed you! Natatawang saad ng bata. You two look like a couple now. Finally, may daddy na rin ako. Namula naman si Amanda habang si Karim naman napangiti lamang. See, even Katie approves. Hindi mo na kailangan pang mag-justify, Amanda. I'm willing to be a buddy to Katie. Right, baby? Yes, Uncle. Yes, Daddy Karim. Mommy, hug Daddy Karim. You two should be together. Magdadahilan pa sana si Amanda nang hindi natuloy dahil niyakap na siya ni Karim. At sunod nitong niyakap si Katie. See? Perfect family moment.
Wala nang excuses. Okay, fine. Pero huwag mo akong paiyakin ha. Bawal ka nang bumiyahe kahit saan. Baka ano pa ang mangyari sa'yo dyan Karim. Karim, para sa'yo muli akong susugal. At hindi ko na talaga kakayanin pa kung sa pang-apat na pagkakataon. Mawala ang lalaking mahal ko. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ako mawawala. Patutunayan natin na walang sumpa. Kaya huwag ka nang mag-overthink ka. Magpapakasal tayo. Bubuo ng malaking pamilya at magsasama sa habang buhay. Isang halik sa noo ang nagpagaan sa loob ni Amanda. Naroon pa rin ang pag-aalala pero mas nangibabaw ang kaniyang saya. 5 taon na ang nakalipas. 5 taon ng love, trust, laughter at minsang arguments na napagtatagumpayan naman nilang pareho. Ngayon, nakatayo si Amanda sa gilid ng aisle, hawak ang bouquet, habang nakatitig sa altar kung saan nakatayo si Karim, guwapo at classy katulad ng dati. Ang puso niya ay mabilis ang tibok at halos hindi niya mapigilan ang excitement at kaba. Okay lang to. Okay lang. You've got this. Bulong niya sa sarili. Ngunit kahit pinilit niyang kontrolin, kahit masaya siya, naroon pa rin ang kaba. Pang-apat niya na ito. At bago dumating ang araw na ito, ilang beses niyang hiniling at pinagdasal sa Panginoon na huwag nang kunin pa sa kanya si Karim dahil hindi niya kakayanin. Habang naglalakad siya, malalim siyang huminga at tinitingnan ang mga nakapaligid, family, friends at syempre si Katie na nakangiti at handang magbigay ng flower petals. Mommy, you look beautiful. Sabi ni Katie sa kanya. Hanggang sa naabot na nga niya ang altar at tinitingnan si Karim na nakatingin rin sa kanya. 5 taon na silang magkasama. Ngunit kahit gaano ka-formal ang setup, ramdam pa rin niya ang kilig na para bang nagsisimula pa lamang sila. Huminga si Karim ng malalim bago magsalita. Amanda, 5 years ago, I didn't know then how much you'd change my life. Pero ngayon, here we are. And I can honestly say na you complete me. You're my heart, my joy, my best friend, and my forever. I vow to love you, to support you, and to make you laugh kahit na may times na nag-aaway tayo. Pero I promise, I will always come back to you. I'll be your shoulder, your safe place, and your home. Always, Amanda. Oh my gosh! Bulong niya sa sarili na parang sinasakop na ng emosyon. Pinisil naman ni Karim ang kamay niya na para bang sinasabing magiging maayos din ang lahat. Sa huli, ngumiti siya. Karim, my love, my partner, my best friend. 5 years ago, you were just this amazing man na nakilala ko sa burol ng mama ko. You were just this man na bigla akong sinalubong sa playground sa States. You didn't care about my past, my fears, everything. And that day, I felt safe. I felt love. Ngayon, I still feel the same. Pero mas matindi na ngayon. Mas malalim. I vow to love you, to laugh with you, to cry with you, to support you in all your dreams, and to keep choosing you every single day. I vow to respect you, to listen, kahit minsan sobrang stubborn mo, at minsan ako yung nag-aaway. I promise to always be honest, to always communicate, and to always be yours, forever. I choose you, and I'll keep choosing you no matter what life brings. Amanda, you don't know how happy you make me right now. How much love fills my heart, knowing na 5 years later, we're still here, stronger, happier, and in love. I can't wait to spend the rest of my life with you and Katie.
I vow to keep loving you like crazy. To make you feel special every day. To protect you, to respect you, and to always remind you na you're my everything. Let's start our forever together. Yes, forever together. 5 years wasn't easy, pero worth it lahat. Worth it every fight, every kiss, every sleepless night dahil sa'yo. I love you, Karim. I love you too, Amanda. Forever. Sagot ni Karim habang sabay nilang hawak ang mga kamay ni Katie. 2 buwan pa lamang matapos ang kasal, si Amanda ay kabado pa rin, lalo na kapag may mga business trips si Karim at malalayo sa kanila ni Katie ng ilang araw. Halos minuminuto siyang nakatawag dito dahil sa labis na pag-aalala. Relax, Han. Walang mangyayari. You and I, we're okay. Trust me. Saad ni Karim nang minsang tawagan siya ng asawa. At tila, totoo nga ang sinabi ni Karim dahil ngayon, 6 na taon na silang mag-asawa. Dalagita na si Katie at 4 na taon na rin ang kambal nilang anak na sina Eve and Moon. Doon niya napagtanto na baka wala siyang sumpa at kung bakit nawala sa kanya ang 3 lalaking minahal niya ay bahagi lamang siguro ng pagsubok at makitid na daang nilaan ng Diyos sa kanya para matagpuan si Karim. I can't believe we survived, Han, na walang nangyari. And I am happy, truly happy. Sabi niya sabay tingin sa asawa. Ngumiti naman si Karim sabay yakap sa kanya. I told you, you don't have to worry. Wala nang magic, wala nang curse. We made it. We're here together. And now, look at us. A family of 4. Loving each other every day. Sabay halik sa labi ng asawa. At doon, ramdam ni Amanda ang saya. At wala na siyang mahihiling pa, kundi ang mas maging maligaya kasama ang kanilang pamilya.